Eksakto 8:00 ng umaga nang huminto ang kotse ni Jed sa tapat mismo ng masikip na iksinita kung saan ako nakatira. Pagkatapos kong makapagpasalamat dito, dali-dali na akong bumaba ng kanyang kotse. Isang tango at matamis na ngiti ang naging tugon nito sa akin bago ito umarangkada paalis. Akmang maglalakad na sana ako papasok ng iskinita para sumilip muna ng bahay bago pumasok sa trabaho nang nakasalubong ko naman si Risa. Nang makita ko nito, hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pag-aalala sa mukha nito. Amber, saan ka ba galing? Alam mo bang kahapon pa kita hinahanap, seryoso niyang tanong sa akin. Natamim naman ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Pinapahanap ka din ni Sir Lucian. Kagabi, halos magdamag kanyang inabangan dito sa mailabasan. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit hindi ka makontak? Seryoso nitong tanong. Mahabang istorya, Risa. Pasensya ka na talaga. Hayaan mo, magkikwento ako kapag may mahaba tayong oras. Sa ngayon, kailangan ko munang umuwi ng bahay para kumuha ng perang pamasahe para makapasok din ako ng trabaho ngayong umaga. Sagot ko din naman kaagad sa kanya. In need na. Huwag ka nang umuwi ng bahay. May extra naman akong dalang pera. Ililibre na lang kita sa pamasahe, seryoso niyang sagot. Walang pagdadalawang isip na pumayag din kaagad ako. Tama siya. Late na nga kami at kapag umuwi pa ako ng bahay, mas lalo kaming malilate. Mabuti na lang at may dumaan din kaagad na pampasaherong jeep sa harapan naming dalawa ni Risa, kaya mabilis na din kaming sumakay. Kagaya ng inaasahan, sobrang late na talaga namin. Eksakto 9:00 na kami nakarating ng opisina, kung saan nagkanya-kanya na kami ni Risa na dumiretso sa kanya-kanyang department. Si Risa ay sa 3rd floor at ako naman ay sa top floor kung saan matatagpuan ang opisina ng CE na si Sir Lucian. Amber, bakit ngayon ka lang? Nagtataka pa ngang kaagad na tanong ni Chief Executive Officer Maiet nang mapansin niya nagpagdating ko. Pilit naman akong umiti sa kanya. Si Sir Lucian, nasa loob ba? Kinakabahan kong tanong. Alam ko kasing mukhang malalagot ako dahil na-late ako. Yes. Nasa loob siya. Kaya lang mainit ang ulo eh. Teka lang, bakit ka nga pala late? Seryosong tanong niya sa akin. Akmang sasagot na sana ako nang pareho naming narinig ang pagtunog ng kanyang telepono. Sinagot naman kaagad ito ni Chief Executive Officer Maiet habang nakatitig sa akin. Yes sir. Nandito na po siya. Noted po, narinig ko pang sambit niya bago niya muling ibinaba ang telepono. Ini-expect ka na ni Sir Lucian sa loob ng opisina niya, kaya pumasok ka na sa loob, Amber, seryoso niyang bigas. Kahit na medyo kinakabahan, no choice ako kundi ang dahan-daan na naglakad patungo sa pintuan. Pagkadating ko doon, huninga muna ako ng malalim bago ko pinihit ang seradura at dahan-dahan na binuksan ang pinto. Where have you been? Come inside and let's talk. Isang seryoso at may halong galit na boses ang kaagad na sumalubong sa akin pagbungad ko pa lang sa pintuan ng opisina ni Sir Lucian. Kinakabahan naman akong kaagad na pumasok at isinara ang pintuan habang malakas ang kabog ng dibdib ko. Sorry po kung late ako ngayon, hindi ko natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla kong maramdaman ang madiin na paghawak niya sa braso ko. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Alam mo bang kahapon pa kita pinapahanap, galit niyang muling tanong sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng takot nang mapansin ko ang galit sa kanyang mga mata. Lucian, nasasaktan ako, mahinang daing ko. Masakit naman talaga eh. Hindi yata siya aware na sobrang diin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Feeling ko nga magkakapasa ako eh. Mas masasaktan ka kapag hindi ka magsasabi ng totoo sa akin, Precious Amber Rodriguez. Sa pagkakataon na ito, malakas na ang boses niya at nagbabaga na ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Lumandi ka ba? Naghanap ka ba ng ibang lalaki na willing kang bayaran kapalit ng katawan mo? Bakit, hindi pa ba ako kontento sa iyo? Galit niyang sigaw. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ni sa hingap, hindi ko kasi talaga akalain na maririnig ko ang katagang iyon mula sa bibig niya. Pinagbibintangan mo ba ako? Ganoon na lang ba kababa ang tingin mo sa akin, Sir Lucian, naiiyak kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya bago niya ako mariin na hinawakan sa aking baba at iniangat ang mukha ko pataas. Bakit?
Gaano ka kalinis para tanungin mo ako ng ganya, bitch? Galit niyang sigaw kaya hindi ko na napigilan pa ang paglandas ng luha sa aking mga mata. Sa kauna-unang pagkakataon, may tumawag sa akin ng katagang bitch. Porket minsan niyang naangkin ang katawa ko kapalit ng pera, ganito na lang ba kababa ang tingin niya sa akin? Lucian, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Bakit ka ba nagagalit? Naiiyak kong tanong sa kanya. Hindi mo ako maintindihan? Gaano ba kapurol ang utak mo para hindi mo ako maintindihan, Precious? Galit niyang sigaw sa akin. Nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin na siyang naging dahilan kaya naman lalo akong nakaramdam ng matinding takot. Ano ang sabi ko sa iyo kahapon? Hintayin mo ako sa villa dahil babalik ka agad ako. Pero ano ang ginagawa mo ha? Sino ang sumundo sa iyo kahapon? Galit niyang bigkas. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Paano niya nalaman na kasama ko kahapon si Jed? Nakita niya ba? Akala ko iba ka sa lahat pero nagkakamali ako. Isa ka din palang walang kwentang babae. Isa kang babae na pwedeng tapalan ng pera para bumuka ka. Nakangisi nitong wika pero ramdam ko ang pait sa boses niya. Now! Okay fine, kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa iyo. Ako na lang muna ang maging kliyente mo hanggang sa magsawa ako sa iyo. Wala kang ibang gagawin kundi ang paligayahin ako sa mga oras na gusto ko. Galit niyang wika at ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niya na lang haklitin ang suot kong blouse na siyang dahilan kaya napunit kaagad iyon. Kaagad akong napayakap sa sarili ko para takpan ang hubad kong katawan na malaya niya nang napagmamasdan ngayon. Lalo naman akong nahintakutan at wala sa sariling napayakap sa sarili ko. Sir Lucian, ano gizi? Hindi ako kagaya sa mga babaeng iniisip mo. Nagmagandang loob lang si Jared na isakay ako ng kanyang kotse dahil. Jared? Well, siya ba ang kasama mo mula kagabi hanggang sa magdamag? Nakailan kayo? Nasatisfied mo ba siya? Well, ako naman gayon. Ako naman gayon ang pagsilbihan mo, Precious, galit niyang sigaw sabay bitaw niya sa mariing pagkakahawak niya sa braso ko. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Imbes na maawa siya sa akin, ninisihan niya lang ako at walang sabi-sabing kinalas niya ang sinturo ng kanyang suot na trousers at hinubad iyon. Lalo naman akong nahintakutan at napaatas. Afraid? Alam mo, kung makaasta ka sa akin ngayon akala mo napakalinis mong babae. Now, it's in return. Sakit, galit niyang bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Sir Lucian, no. Hindi. Ayaw ko. Umiiyak kong bigkas pero impit akong napatili nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking magkabilaang balikat. Pinilt niya akong paluhurin sa harapan niya, kaya wala na akong nagawa pa. Mas malakas pa rin siya kumpara sa akin. Sa pagkakaluhod ko sa harapan niya, halos ipagduldulan niya sa mukha ko ang tayong-tayo niya ng alaga. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para mas lalo kang saktan, Precious. Do it, galit niyang sigaw sa akin. Naramdaman ko pa nga ang halos pasabunot na paghawak niya sa buhok ko at masakit iyon. Feeling ko hihiwalay na sa anit ko ang buhok ko. Labag man sa kalooban ang lahat, wala na akong nagawa pa kundi sundin ang nais niya. Gamit ang nanginging kong kamay, hinawakan ko ang alaga niya at inumpisahang dilaan ang ulo ng ahas niya. Hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay pero kailangan kong gawin. Alam kong hindi nagbibiro itong si Sir Lucian. Alam kong kaya niya akong saktan kung gugustuhin niya. Pinaikot-ikot ko muna ang dila ko sa ulo ng kanyang ahas habang patuloy ang pagpatak ang luha sa aking mga mata. Wala akong naramdaman na kahit na reaksyon sa kanyang katawan pero mahigpit pa rin siyang nakakapit sa buhok ko. Sakit. Dilaan mo muna ng buo tapos sipsipin mo ang ulo. Ramdam ko ang gigil sa boses na utos niya. Sinunod ko din naman siya kaagad. Wala naman talaga akong choice kundi sundin ang nais niya eh. Dinilaan ko ang kanyang ahas bago ko sinipsip ang pinakaulo noon. Narinig ko pa nga ang impit na ungol na kumawala sa kanya, kasabay ng pagkaluwag sa pagkakahawak niya sa buhok ko. Pak, ganyan ga Precious. Ang init ng bibig mo ah. Ang sarap mo, bigkas niya kasabay ng bigla niyang pagkadyot. Hindi ko napaghandaan iyon kaya naman halos mabilaukan ako nang sumagad ang sandata niya sa lalamunan ko. Kaya lang halimaw yata itong si Sir Lucian. Ginawa niyang puk ko ang bibig ko at wala na ng humpay ang ginawa ni Vang pagkadyot.
Halos kapusin naman ako sa aking paghinga sa ginawa niyang iyon. Tumutulo na din ang laway sa aking bibig kasama ang aking luha. Hindi ko akalain na mas mahirap pala ang ganito. Hindi ko akalain na magagawa akong lapastanganin ng sobra nitong si Sir Lucian. Oh shit! Tak! Ang sarap ng bibig mo. Malapit na ako, narinig kong sambit ni Sir Lucian na para bang sobra siyang nasisiyahan sa ginagawa niyang ito sa akin. Halos sumasagad hanggang sa lalamunan ko ang alaga niya at hindi niya man lang naalala na nahihirapan ako. Ilang beses na din akong napaduwal pero wala pa rin siyang pakialam. Ni kahit nakatiting na awa, wala akong nakita sa kanyang mukha. Ilang pagkadyot pa ang ginawa ni Sir Lucian sa bibig ko bago sumabog ang katas niya. Diretso iyon sa lalamunan ko kaya ang iba doon ay nalunok ko pa nga talaga. Lalo naman akong napaiyak. Pagkatapos niyang makaraos, hinila niya ako patungo sa may sofa. Sir Lucian, tama na. Please, maawa ka sa akin. Ayaw ko na, halos maghalo na ang sipon at luha ko sa matinding pagmamakaawa sa kanya. Sabog-sabog na din ang buhok ko pero halimaw talaga siguro siya. Basta niya na lang akong pinahiga sa sofa at walang sabi-sabing ibinaba niya ang pambaba kong kasuotan. Wala siyang itinira na kahit na isa at pagkatapos noon, basta niya na lang ibinuka ang hita ko at walang sabi-sabing itinutok sa butas ko ang matigas niya na naman na alaga. Hindi ko mapigilan ang mapadaing sa sakit noong una siyang bumaon. Tuyong-tuyo pa ang kuweba ko kaya masakit talaga. Pilit na pinapasok ang ginagawa niyang ito sa akin kaya ang bawat paghugot at pagbaon niya ay para bang isang malaking parusa sa akin. Ah, Sir Lucian, tama na. Tama na sabi nakikiusap kong bigkas. Kahit papaano, sa makailang beses na paghugot at pagbaon niya sa akin, ay nag-uumpisa na din namang mamasa ang aking pureta. May kaunting kiliti na din akong naramdaman kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Ayaw ko nang mag-isip ng kahit ano paman. Alam ko na kapag patuloy akong magmatigas sa kanya ay mas lalo lang akong masasaktan. Ilang beses na pagkadyot niya sa ibabaw ko ay mas lalong dumulas ang perlas ng silangan ko. Ramdam ko na ang swebeng paghugot at baon niya, kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang mapakagat ng labi. Baka kasi mamalayan ko na lang na umuungol na ako sa ginagawa niya sa akin Kung bakit naman kasi napakalaki ng alaga niya. Tinatamaan nito ang aking G-spot na nagdudulot sa akin na kakaibang sarap. Ilang beses na pagbaon niya pa ay naramdaman ko na malapit na akong labasan. Iyon nga lang, laking pagkadismaya ko nang bigla niya na lang hugutin ang alaga niya. Ang akala ko tapos na siya pero noong utusan niya ako na tumuwad daw ako kaagad ko din naman siyang sinunod. Pagkatuwad ko, walang sabi-sabing muli niyang isinagad ang alaga niya sa basang-basa ko ng perlas. Madiin ang bawat pagkadyot niya sa likod ko, kaya naman hindi ko na napigilan ang mapahalinghing sa sarap. Mahina kong usal. Muli akong napakagat ng aking labi pero siya naman itong naging maingay. Tak, precious. Nakakabaliw ka. Ang sikip mo pa rin talaga, malakas niyang usal. Hinampas niya pa ang puwitan ko gamit ang kanyang palad na siyang lalong nagpasiklab sa init na nararamdaman ko. Ilang beses pang pagkadyot ang ginawa niya bago ko naramdaman na malapit na akong labasan. Naramdaman marahil yata ni Lucian iyon kaya naman mas lalo niya pang diniinan ang pagkadyot niya. Mahina kong usal ng walang ano-ano ay naramdaman ko na nilabasan na ako. Halos manginig ang aking laman sa matinding sarap. Akala ko talaga hindi ako masisiyahan sa paglalaro namin ito pero hindi ko akalain na mag-enjoy din pala ako. Siguro nga, nagiging traidor na din ang katawan ko. Siguro nga, hinahanap na din ng sistema ko ang sex simula noong ipinatikim niya iyon sa akin. I'm coming. Malapit na din ako. Mahinang usa ni Lucian at mas lalo pa yatang dumuble ang kanyang laki bago ko naramdaman ang pagsabog ng kanyang katas. Mainit-init iyon at sobrang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos ng mainit na saridali sa pagitan naming dalawa ni Lucian, tulala akong napaupo sa sofa. Siya naman ay parang wala lang na naupo sa kanyang swivel chair at nagtrabaho ulit. Wala naman siyang ibinigay na office work sa akin. Gusto ko na nga sanang umuwi dahil mukhang wala na naman akong gagawin ngayong araw kaya lang nahihiya naman akong lumabas ng ospina. Punit-punit kasi ang suot events blouse. Muli akong napatitig kay Sir Lucian nang maramdaman ko na mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair, bigla itong tumayo. Naglakad ito sa pinakadulong bahagi ng opisina at may pinindot siya
at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa matinding pagtataka nang bumukas iyon na parabang pintuan. Parang isang secret door. Halika ka dito. Magpahinga ka muna. Pautos na wika niya. Kahit na 2 beses na siyang nakaraos, mainit pa rin ang ulo niya kaya mabilis na din akong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Doon ko napagtanto na may secret door nga pala itong opisina niya. Pumasok siya sa loob kaya sumunod na din kaagad ako kung saan bumungad sa paningin ko ang isang kama. Para itong isang kwartong tulugan. Mahiga ka muna dyan. Kung gusto mong matulog, gawin mo, malamig niyang bigkas habang nakatitig sa akin. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya at naglakad patungo sa may bed. Ano ba talaga ang magiging trabaho ko sa iyo, Sir Lucian? Isang sekretary ba talaga ang hanap mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin ko na naman ang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya at matiim akong tinitigan. Alam mo ba na ang squatters area na tinitirhan mo ngayon ay pag-aari ko na? Seryoso niyang tanong. Ano? Ibig mong sabihin, ang lugar na tinitirhan ko ay pag-aari mo na, nagtataka kong tanong sa kanya. Yes, nadali mo. And soon, gagamitin ko na ang lupa na iyon at palalayasin ko na kayong lahat. Pero, kung magiging masunurin ka sa akin, hindi ko muna gagawin iyon, seryoso niyang wika. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Simple, manatili ka sa tabi ko. Satisfied me in bed at magiging safe ang mga kapitbahay mo sa lugar na iyon. Ipagpaliban ko muna ang project na gusto kong gawin doon as long as masatisfied mo ako sa kama, seryoso niyang bigkas. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Binablockmail mo ba ako? Ipalagay mo ba, matatakot ako kung sakaling palayasin mo silang lahat, naiinis kong tanong sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang kaagad na namutawi sa bibig niya at seryoso akong tinitigan. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang kahinaan mo pero dahil hindi ka naman pala takot, ibang strategy na lang. How about si Jared na lang, seryoso niyang tanong. Ano ang ibig mong sabihin? Simple, kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, si Jared ang pagbabalingan ko ng pansin. Kayang-kaya kong pabagsakin ang lalaking iyon sa isang iglap lang, Precious. Nakangisi niyang wika sabay hugot niya ng kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Pumindot siya ng makailang ulit bago niya iyon iniabot sa akin. May nakaplay na isang video at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang makita ko na binubugbog si Jed ng 3 kalalakihan. Siguro, sa mga sandaling ito, nasa hospital na siya. Ginagamot ng mga doktor at ilang linggo din na hindi makakalakad dahil sa mga fractured niya sa buto, nakangisi niyang sambit. Hindi naman ako makapaniwala sa naring. Hindi ko akalain na pati pala si Jared ay tinarget niya. Si Jared na walang ibang ginawa kundi ang tulungan ako. Ang sama mo. Bakit ba sobrang sama mo, galit kong bigkas. Wala sa sariling napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko akalain na sa simpleng pagsama ko kay Jared kahapon ay magdudulot iyon ng matinding kapamahakan dito. Ganyan ako magprotekta sa babaeng gusto ko, Precious. Hope na maging lesson na sa iyo ang mga nangyari. Kaya kong pumatay at magpapatay ng tao, kapag gusto ko kaya tandaan mo iyan, Precious, seryoso niyang bigkas bago niya ako iniwan dito sa silid. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagulhol ng iyan. Hindi ko akalain na may ganitong kasama na pag-ugali itong si Sir Lucian. Ngayon ko lang lubos na na-realize na wala naman pala talagang office works na naghihintay sa akin. Hindi niya ako tinanggap dito sa kumpanya niya para maging empleyado. Tinanggap niya ako biglang isang sex slave or parausan. Pinapahiwatig niya sa akin kanina na pwede niyang gamitin ang katawan ko kung kailan niya gusto at wala siyang pakialam sa naramdaman ko. Ngayon pa lang, natatakot na ako sa kanya. Alam kong mahirap siyang kalabanin. Sa dami ng pera at koneksyon niya, alam ko na kahit nagustuhin ko siyang takasan ay hindi pwede. Mahahanap niya pa rin ako at baka ang mga kaibigan ko pa ang mapagdiskitahan niya kung sakaling mas lalo ko pa siyang galitin. Nang mapag-isa ako dito sa loob ng secret room ng opisina, hindi ko na napigilan pa ang mapahaghulhol ng iyak. Feeling ko, isa akong napakaruming babae. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na mararanasan ko ito mula sa mga kamay ni Lucian. Pero hindi. Hindi ako papayag na habang buhay akong lapastanganin ni Lucian. Hindi ako papayag na magawa niya ang lahat ng nais niya sa akin. Pero ano nga ba ang laban ko sa kanya?
Paano ako makakawala sa kanya? Wala sa sariling hinila ko ang kumot at itinakip sa aking katawan. Ang blouse ko ay sinira ni Lucian kanina kaya ang suot ko ngayon ay tanging bra lang sa pag-itaas. Mabuti na lang talaga at hindi niya sinira ang skirt ko. Gayunpaman, paano ako lalabas sa opisina na ito na ganito ang hitsura ko? Sa naisip kong iyon muli akong napahaghulhol ng iyak. Hindi ko din maiwasan na maawa sa aking sarili. Mali pala talaga ang pumasok sa isang maling gawain. Dapat pala hindi na lang ako pumayag pa na makipagtalik kay Lucian kapalit ng pera noon. Sana talaga hindi ko na lang siya nakilala para hindi ko nararasan ang kalbaryo na ginagawa niya sa akin ngayon. Ang akala ko talaga mabait siyang tao. Siya itong palaging nasa tabi ko noong nagdadalamhati ako sa pagkawala ni Mommy. Tapos, siya pala ang dudurog sa buo kong pagkatao ngayon. Wala sa sariling tuluyan akong napahiga ng kama. Tulala na tumitig sa kawalan habang patuloy sa pagluha hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa kiliti na nararamdaman ko sa bandang gitna ng aking hita. Wala sa sariling naimulat ko ang aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na wala na ang kumot na itinakip ko sa aking katawan kanina. Nang ibaba ko ang aking paningin, doon sumalubong sa akin ang bulto ni Lucian. Abala siya sa kakamukbang sa aking perlas. Hindi ko mapigilan ang mahigpit na mapakapit sa bedsheet ng kama. Lalo na nang maramdaman ko kung paano niya paulit-ulit na laruin ang perlas ko. Nakakangilo na hindi ko maintindihan kaya kahit na masama pa rin ang loob ko, hindi ko na napilan pa ang pag-alpas ng ungol mula sa aking bibig. Galit ako sa ginawa niya sa akin kanina pero kabliktaran naman ang nagiging reaksyong ng katawan ko sa tuwing ginagawa niya ito sa akin. Wala sa sariling lalo ko pang ang ibinuka ang aking hita nang maramdaman ko na inumpisahan niya nang ilabas-pasok ang kanyang daliri sa aking perlas. Ang sarap! Sobrang sarap na nakakawala sa katinuan. Og! Lucian, mahina ko ng sambit. Ni hindi ko na nga namalayan pa na mariin ko nang naipikit ang aking mga mata para mas lalong madama ang ginagawa niyang pagpaligaya sa akin. Makailang ulit niyang inilabas-pasok ang kanyang daliri sa aking perlas ng silangan nang maramdaman ko ang pagpatong niya sa akin. Muli kong naramdaman ang matigas niyang sandata sa bukana ng aking pagbabae. Bigla niyang ibinaon iyon na siyang dahilan kaya napaungol ako ng malakas. Og! Lucian! Yes, that's it, moan in thy name. Only in thy name, precious, seryoso niyang sambit habang walang humpay ang kanyang paglabas-pasok. Og! Look at me, precious. Look at me, pautos niyang sambit kaya naman kaagad kong naimulat ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin ang kanyang seryosong mukha habang nakatitig sa akin. Nababasa ko din sa kanbang mukha ang matinding pagnanasa. Akin ka lang. Tandaan mo. Akin ka lang, malakas niyang sambit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang determinasyon kaya kaagad akong tumango. Lucian, yes. Yes. I'm yours, malakas kong sambit na sinabayan ko na paulit-ulit na pag-ungol. Ito ang mahirap sa akin. Sa tuwing nagtatalik kami, aminado ako na nagugustuhan din naman ng katawan ko ang lahat-lahat. Sa bagay, masarap din naman kasi. Sobrang sarap ni Lucian. Ilang beses na pagkadyot ang pinakawala ni Lucian nang sabay naming narating ang ruro. Sa mismong loob ng opisina niya, hindi ko na nabilang pa ang makailang ulit niyang pag-angkin sa akin. Ayaw kong umalma. Lalo na at ngayon pa lang, unti-unti ko nang nakikilaal ang tunay na ugali niya. Siya iyong tipo ng lalaki na hindi pwedeng kontrahin ang gusto. Siya iyong tipo ng lalaki na hindi pwedeng galitin. Pahinga lang naming dalawa ang pagkain ng lunch. Ni halos ayaw niya akong iwan dito sa loob ng secret room ng opisina niya. Ngayon ko lang din mas napatunayan kung gaano kahilig si Lucian sa pakikipagtalik. Walang kasawa-sawa. Walang kapagod-pagod. Napaka-active niya pagdating sa kama. Gabi na nang sabay kaming lumabas ni Sir Lucian sa loob ng kanyang opisina. Bago na ang aking kasuotan. Mabuti na lang talaga at binilhan niya ako ng bagong damit kung hindi ko talaga ma-imagine ang sarili ko na maglakad palabas na sira-sira ang aking kasuotan. Pareho na din kaming nakaligo. Nakaakbay si Sir Lucian sa akin na para bang ayaw niya na talaga akong pakawalan.
Ramdam ko ang pananakit ng buo kong katawan kaya kailangan kong gumawa ng paraan para makauwi muha ako ng bahay. Gusto kong magfinga. Gusto kong matulog ng mahaba. Sir Lucian, pwede bang sa bahay na muna ako? Mahina kong wika nang makarating kami ng kotse. Napansin kong natigilan siya habang seryosong nakatitig sa akin. Seryosong tanong niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumagot. Alam niyo po ba kung bakit ako napilitang umalis na villa kahapon? Dumating ang mommy mo at pinaalis niya ako, seryoso kong bigkas. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko at ipaalam sa kanya ang punot dulo kung bakit kasama ko si Jed kahapon. What, dumating si mommy sa villa? Seryoso niyang tanong. Wala sa sariling napatango ako. Wala daw kasing karapatan na magstay sa lugar na iyon ang mga babaeng parausan, lalo na at ikakasal ka na, mahinang sagot ko. Lalo kong napansin ang pamumula ng mukha niya. Nagtagis ang kanyang bagang-bago niya ako, pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan at pinapasok sa loob. Kaagad naman akong tumalima. Sumakay na din siya sa tabi ko at inutusan ang driver na magmaneho. Iyong cellphone at iba ko pang mga gamit nandoon pa rin sa kwarto. Kung tinatawagan mo ako, hindi mo talaga ako makontak dahil hindi ako binigyan ng mommy mo ng chance na umakyat ng silid para kunin ang mga iyon, muli kong bigkas. Hindi niya ako sinagot pero ramdam ko sa ekspresyon ng mukha niya na galit siya. Nagpasya na lang akong manahimik hanggang sa mapansin ko ang pagtigil ng kanyang sasakyan sa harapan ng isang mamahaling restaurant. Kumain muna tayo ng dinner bago umuwi ng bahay, seryoso niyang sambit at mabilis na bumaba ng sasakyan. Hinawakan niya pa nga ako sa aking kamay at inalalayan din na makababa ng kotse. Actually, nakikita ko dito kay Lucian na sweet naman siyang tao. Gentleman din iyon, nga lang, masyadong mainitin ang ulo. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi niya ako kinukulong. Hindi niya din ako sinasaktan physically. Pinapaligaya pa nga sa kama eh. Shocks! Traidor talaga ang pakiramdam ko minsan. Nakalimutan ko na kaagad ang ginawa niyang pang-iinsulto sa akin kaninang umaga dahil lang maayos ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Pagdating sa loob ng restaurant, hinayaan ko na siya na ang umorder ng makakain ko. Hindi ko din naman kabisado ang menu kaya usiles lang kung makikialam ako. Pagka-serve ng mga pagkain, magana akong kumain. Ni Deadman na nga lang ako sa kaharap kong si Lucian eh. Nakakapagod kaya ang pinanggagawa niya sa katawan ko, Nina, kaya kailangan ko talaga ng energy ngayon. Deserve ko talaga ba kumain ng sarap na pagkain ngayon? Saka, para mamaya, matutulog na lang ako. You want more? Dessert, seryoso niyang tanong sa akin. Pwede bang take out na lang ang dessert? Busog na ako eh, nakalabi kong tanong. May narinig akong mahinang tawa mula sa kanya, kaya kaagad akong napataas ng tingin kung saan napansin ko na may ngiti na nakaguhit sa labi niya habang titig na titig sa akin. Yes, nakangtinga siya. Bakit? Anong meron? Akala ko pa naman papanindigan niya ang palaging nakasimangot. Okay, lahat ng gusto mo, bibigay ko. Since aminado ako sa sarili na nagkamali ako, seryoso niyang bigkas bago niya tinawag ang waiter. What do you want for your dessert? Tanong niya sa akin. 2 slice of cheesecake, nakangiti kong sagot. 2 slice para kapag pumayag siya na sa bahay niya ako ihahatid, tag-isa kami ng friend kong si Risa. Isang buong cheesecake at sabayan niyo ng mga bestseller niyong pasta, seryosong wika ni Lucian. May iba pa siyang mga pagkain na itinuro na nasa menu pero hindi ko na binigyan pansin. Baka naman para sa maldita niyang mommy iyon. Pasalubong. Hinintay lang namin saglit ang take-out food pagkatapos noon, muli kaming bumalik ng kotse at sumakay. Bumiyahe hanggang sa napansin ko ang paghinto ng sasakyan sa tapat ng makipot na eskinita pauwi ng bahay ko. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Yes, sa wakas, pinakinggan niya din ang hiling ko. Pumayag din siya nang umuwi ako ng bahay. Huwag kang malate bukas sa pagpasok sa opisina, seryoso niyang sambit. Isang alanganing pagtango ang pinakawalan ko bago ako bumaba ng kotse. Pagkababa ko, nagulat na lang ako nang bigla din siyang bumaba. Iniabot niya sa akin ang mga pagkain na tinik out niya kanina. Alanganin ko namang tinanggap iyon. Bakit ang dami? Cheesecake lang naman ang request ko kanina, nagtataka kong tanong. For you. Para sure na hindi ka malilate bukas. Good night.
Sweet Tree Chief Executive Officer, bigkas niya sabay haplos niya sa pisngi ko bago siya bumalik sa pagkakasakay sa loob ng kotse. Tulala tuloy akong napahakbang. Papasok na sana ako patungo sa loob ng iskinita nang makasalubong ko ang nakangting si Risa. Nag-overtime ka, nakangiti pa nitong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang isasagot ko. Saan naman niya nakuha ang idea na overtime? Heist? Overtime? Labas sa ilong na sagot ko. Kung hindi lang nakakahiya sa kaibigan kong ito, parang gusto ko na sanang ikwento sa kanya ang mga nangyayari sa akin. Kaya lang, hindi pwede. Hindi maari. Hindi ko pa kayang makita ang magiging reaksyon niya. Baka kasi kapag malaman niya na ginawa akong parausan ng boss namin, baka bigla na lang akong iwasan nitong si Risa. Hindi pwede iyon lalo na at siya lang ang tunay at tapat na kaibigan meron ako ngayon. Siya lang din ang kaisa-isang taong nakakaintindi sa akin, kaya kahit na ano ang mangyari, gusto ko na lang ilihim sa kanya ang kung ano man ang nangyayari sa akin ngayon. Ayaw ko na siyang idamay sa mga problema ko. Sabay kaming naglakad ni Risa pa uwi ng bahay. Sa bahay ko daw siya matutulog at talagang inabangan niya daw pala ang pagdating ko. Sakto naman na pagkalabas niya mula sa iskinita, dumating daw ako. Bibili lang naman daw sana siya ng fishball sa kanto habang hinihintay niya ako. Kay hirap pala walang cellphone. Kahit na lumai yung cellphone ko parang gusto ko pa rin iyon makuha sa villa ni Lucian. Regalo pa kasi ni mommy sa akin iyon Risa, kumain na ako. Kung hindi ka pa kumakain, may dala akong mga pagkain. Heto nakangiti ko pang alok sa kanya pagdating namin bahaya. Ipinatong ko ang dala kong paper bag sa ibabaw ng maliit na mesa. Kaagad niya naman iyong binuksan at napansin ko pa ang kaagad na pamimilog ng mga mata niya nang tumamapad sa paningin niya ang mga pagkain na nasa loob ng bag. Wow, ang dami nito Saka ang babango, nakangiti nitong wika. Kumain ka muna kung gusto mo, nakangiti kong wika. Bakit ako lang? Ikaw, kumain ka na ba? Seryosong tanong niya. Busog pa ako. Bago ako inihatid ni Sir Lucian kanina, kumain muna kami at napansin niya marahil ang pagiging patay gutom ko, kaya nag-take out din siya ng para sa akin. Nakangiti kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa naman kaagad ang kumawala sa lalamunan nito nang sabihin ko iyon. Nakaka-chief executive officer din ang ganito. Mabuti pa itong si Risa. Kahit na mahirap ang buhay, nagawa niya pa ring tumawa ng ganito. Samantalang ako, feeling ko pasan ko ang mundo. Talaga? Wow naman. Ang bait naman ni Sir, tuwang-tuwa nitong bigkas. Pilit naman akong ngumiti. Mabait nga ba si Sir Lucian? Hindi din ako sigurado lalo na at naranasan ko na kung gaano siya kahalimaw sa kama. Kung gaano ka-obsessed ang lalaking iyon sa katawan ko. Yes, mukhang obsessed nga yata si Sir Lucian sa akin. Sa tuwing nagkakasama kami, wala na siyang ibang ginawa kundi ang kinin ang katawan ko. Paulit-ulit at walang kapaguran. Kaya nga din siguro binilhan niya ako ng maraming mga pagkain kanina dahil gusto din marahil ito na magiging malakas ako. Para may energy ako sa tuwing gagamitin niya ang katawan ko. Ngayon pa lang, sobrang naguguluhan na ako. Parang kay bilis lang kasi kay Sir Lucian na ihiga ako at angkinin. Minsan, parang hindi ko na din kilala ang sarili ko. Parang napaka-normal na lang din kasi sa akin na makipag-sex sa kanya Hoy, Amber. Ano na? Tulala ka na dyan Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatulala pero muli akong bumalik sa huwesyo ng kalabitin ako ni Risa. Ha? May sinabi ka ba? Natatawa kong tanong sa kanya. Hala! Ano ang nangyayari sa iyo? Ikaw talaga. Mukhang pagod ka na Sige na kung ayaw mong kumain, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka nakangiti nitong sagot. Nahihiya naman akong kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Kung alam niya lang. Pagod ako. Pagod na pagod ako. Masakit ang katawan ko, hindi dahil sa trabaho, kundi sa walang humpay na pag-angkin sa akin ni Lucian. Nga Sige na Risa. Mauna na ako sa iyo. Kain ka lang dyan ha. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Tumango naman ito kaya mabiis na din akong naglakad patungo sa maliit na silid. Pagkapasok ko sa loob, tulala akong napaupo sa aking higaan. Gusto ko nang matulog pero nakakaramdam naman ako ng tawag ng kalikasan.
Wala akong choice kundi ang tumayo at nagpa siya munang pumasok ng banyo. Ginawa ko ang dapat kong gawin sa ibabaw ng toilet bowl pagkatapos noon, nagpa siya na din akong mag-half bath. Naligo na ako kanina sa opisina pero feeling ko kulang pa iyon. Lalo na at sabay kaming naligo ni Sir Lucian at sa loob mismo ng banyo, nag-sex ulit kami. Dali-dali kong hinubad lahat ng kasuotan ko. Pagkatapos noon, binuksan ko ang gripo at hinagilap ang sabon. Naghilamos ako at pagkatapos noon, binasa ko ang aking katawan gamit ang tabo. Wala kaming shower dito kaya tiis-tiis lang muna. Mainit din dito sa loob ng bahay kaya dapat talaga maligo or kahit na mag-half bath muna bago matulog. Iyon nga lang, habang sinasabon ko ang aking katawan, hindi ko mapigilan ang maalala ang ginawa sa akin ni Sir Lucian. Bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapapikit habang sinasabon ko ang aking bundok. Bigla kong na-imagine na si Sir Lucian ang gumagawa nito sa akin. Bigla kong na-imagine na si Sir Lucian ang humahagod sa katawan ko ngayon. Ewan ko ba? Nababaliw na din yata ako. Nakakatakot din isipin na baka magising na lang ako, isang umaga na addict na din ako sa sex at hinahanap-hanap na ng katawan ko ang haplos at presensya ni Lucian. Maaga pa lang kinabukasan, gising na kami ni Risa. Maaga kaming papasok ng opisina, kaya inagahan na namin ang aming pagising. Sabay na din kaming kumain ng breakfast. Marami pa namang natira na mga pagkain last night kaya iyon na din ang kinain namin. Nag-aabang na kami ng masasakyan na jeep sa mailabasan ng isang familiar na sasakyan ang huminto sa harapan namin. Wala sa sariling napaatras ako para sana umiwas ng biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan at iniluwa ang walang iba kundi ang taksil kong ex-boyfriend na si David. Yes, si David at hindi ko alam kung ano ang nakain niya at nagpakita na naman sa akin. Nakakabahala isipin na baka gulo na naman ang hatid niya. Hindi ko talaga akalain na ang dati kong boyfriend na napalambing dati ay bigla na lang ding nagbago ang pakikitungo sa akin nang dahil kay Aurora. Ano ang kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya nang makalapit siya sa akin. Kahit na bumalik ako ng bahay, alam kong susundan niya pa rin ako. Can I talk to you? Kahit sandali lang, seryosong sagot niya sa akin. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Wala na 'di ba? Umalis ka na, seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Amber, alam kong galit ka dahil sa mga kabubuhan na ginawa ko sa iyo noon at kaya ako nandito ngayon para humingi ng sorry. Tinalikuran ko ang 2 taon na relasyon natin at pinatulan ko ang stepsister mo, seryoso niyang sagot. Sorry. David, nangyari na ang mga hindi dapat mangyari at hindi na maibabalik pa ang lahat. Hiwalay na tayo kaya mag-focus ka na lang kay Aurora. Baliwala kong sagot sabay hawak ko sa kamay ni Risa. Hinila ko ito paalis. Sa kabilang kanto na lang siguro kami mag-aabang ng masasakyan dahil ayaw ko nang patagalin pa ang pag-uusap naming dalawa ni David. Wala nang kwenta pa kung mag-uusap kami ngayon. Pareho lang kaming magsasayang ng oras. Si Uncle ba ang dahilan kaya ayaw mo akong kausapin ngayon? Pinagbawalan ka ba niya? Seryosong tanong niya na nagpatigil sa paghakbang ko. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryoso niyang mukha. Kung si Uncle ang dahilan, sana, wag mong hayaan ang sarili mo na ma-inlove sa kanya. Kilala ko siya. Hindi siya marunong magmahal na babae at baka masaktan ka lang, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung ano ang irereact ko dahil sa sinabi niya. Isa pa, may babae nang nakatakda para sa kanya. Babalik na ng Pinas si Loren at magpapakasal na sila, seryoso niyang muling bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ang Loren ba na tinutukoy niya ay ang fiancé na sinabi din sa akin ng mommy ni Lucian noong nakaraang araw. Talaga bang ikakasal na siya sa isang babae? Hindi ako interesado na alamin ang tungkol sa bagay na iyan dahil hindi ako interesado sa uncle mo. Walang nangyayari sa amin kaya tantanan mo na ako, David, seryosong sagot ko sabay. Para sa parating na sasakyan. Mabuti na lang at huminto kaya kaagad na kaming sumakay ni Risa. Pagkasakay namin ng jeep, pinili ko ang manahimik. Hanggang sa makarating kami pareho ng opisina. Mas nauna akong nakarating ng opisina kumpara kay Sir Lucian kaya naupo na muna ako ng sofa at naghintay. Iyon nga lang, lumipas na lang ang oras at halos 10:00 na ng umaga. Walang Lucian ang dumating.
Hindi ko tuloy maiwasan ang makaramdam ng bored. Muli akong lumabas ng opisina para sana tanungin si Chief Executive Officer Mayet kung darating pa ba si Sir Lucian. Ilang araw na akong pumapasok dito sa opisina na ito pero wala pa ring malinaw na dahilan kung bakit ako na-hire. Iniisip ko na lang sa ngayon na baka kaya ako tinangap dahil gusto lang akong gawing parausan ni Sir Lucian. Iyon nga lang pagkalabas ko ng pinto ng opisina, napansin kong abala si Chief Executive Officer Mayete. Nahihiya naman akong isturbuhin ito dahil tutok na tutok talaga ang mga mata nito sa kanyang computer. Kaya no choice ako kundi ang muling pumasok sa loob ng opisina ni Sir Lucian. Nasaan na kaya siya? Papasok pa ba siya or uwi na lang kaya muna ako? Mahinang bulong ko sa sarili ko. Pasandal akong naup sa sofa habang inililibot ko ang tingin sa buong paligid. Naglalaro sa isipan ko kung ano ang gagawin ko ngayon nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Wala sa sariling mabilis akong napatayo nang mapansin ko na si Sir Lucian ang dumating. Good morning, sir, bati ko kaagad sa kanya. Hindi na ako nagulat pa nang mabilis siyang naglakad palapit sa akin at hinapit ako sa aking baiwang sabay halik niya sa labi ko. Hindi ako pumalag pa. Ini-expect ko na ang ganitong bagay mula sa kanya kaya wala nang dahilan pa para magulat ako. Chief Executive Officer Dew, narinig ko pang bigkas niya pagkatapos niyang pakawalan ng labi ko. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko din naman alam ang kung ano ang isasagot ko at lalong hindi ko din alam kung ano ang mararamdaman ko. Chief Executive Officer niya daw ako. Ako ba talaga or ang katawan ko? Ako, na Chief Executive Officer ko rin ba siya? Ewan. Siguro dahil kanina pa akong matyagang naghihintay sa kanya Sir, ano po bang posible kong maging trabaho sa kumpanya mo? Lakas loob kong tanong sa kanya. Mukhang nasa mood naman siya ngayon na makipag-usap kaya kukunin kong chance ito ngayon para makausap ko siya ng masinsinan. Pasimple pa akong kumala sa pagkakayakap sa kanya at dumistansya ng kaunti. Bakit ayaw mo ba ng ganito? Walang ginagawang paperworks pero sumasahod ka, seryoso niyang tanong. Precious, alam mo ba kung bakit kita tinagap agad-agad? Na walang interview. Because, need you. You satisfied the desire at hinahanap-hanap ka ng katawan ko, seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Totoo nga ang naisip ko kanina pa. Gusto niyo ang katawan ko. Gusto niyo akong gawing parausan. Bakit ako? Marami namang iba dyan pero bakit ako? Seryosong tanong ko. Isang makahulugang ngiti sa labi ang pinakawalan niya habang sinisipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagod na akong magpapalit-palit ng babae. I will give you anything. Everything. Kung gusto mong bumalik ng school para mag-aral ulit ako ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa pagtatrabaho dahil ipoprovide ko naman lahat ng mga pangangailangan mo. Seryoso niyang sagot sa akin. Paano kung ayaw ko? Ano ang gagawin mo? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Aware ako na mahirap talaga siyang takasan at aware din ako na mahirapan din akong makawala pa sa galamay niya pero kailangan ko pa rin alamin mula mismo sa bibig niya ang kasagutan kung sakaling hindi ako papayag sa nais niyang mangyari. Natatakot kasi akong tuluyang malubog sa kanya. Natatakot ako na baka sa larong ito ako iyong lalabas na talo. Simple palalayasin na kita sa lupain na pag-aari ko kasama ang mga squatters mong mga kapitbahay at kapag malas-malasin ka pa pati ang libingan ng mommy mo, baka ipahukay ko din total naman ako ang. No. Please, wag mong gawin yan. Hindi pwede, putol ko kaagad sa sasabihin niya. Matatangap ko na palalayasin niya kami sa lupa na pag-aari niya pero hindi ko matatangap na pati ang mommy ko na nananahimik na ay idadamay niya sa kagaguhan niya para lang makuha niya ang gusto niya. Katawan ko lang ang gusto mo, di ba? Sige, pumapayag ako, seryosong sagot ko sa kanya. Okay, deal. Hindi ka naman pala mahirap kausap Actually, may contract ka na pinirmahan sa akin, di ba? Kahit na hindi ka pumapayag sa gusto kong mangyari, wala ka pa rin namang choice, kundi ang pumayag pa rin sa tuwing gagamitin ko ang katawan mo. Bakit hindi mo na lang enjoy ang lahat? Hindi kita ire-required na pumasok ng opisina araw-araw, pero gusto kong sa isang bahay ka tumira, kung saan malaya kitang mapuntahan kung kailan ko gusto. Seryosong sagot niya. Now, I know. Maliwanag na sa akin ang lahat. Katawan ko lang talaga ang habol nitong si Lucian.
Hindi siya interesadong bigyan ako ng office works. Kaya pala hanggang ngayon, wala pa ring training na nagaganap sa magiging trabaho ko dito sa opisina niya dahil wala naman pala talaga siyang balak na kunin akong empleyado. Makakawala pa ba ako sa kanya? Siya na din ang may sabi sa akin ngayon lang na kapag gusto niyang gamitin ang katawan ko, gagawin niya. Hindi ako pwedeng humindi dahil pipilitin niya lang din ako. Hindi ko siya matatakasan kahit na gusto ko. Ilang taon? Ilang taon tayong manantili sa ganitong kontrata? Seryosong tanong ko. Hanggang sa magsawa ako sa iyo, seryosong sagot niya sabay haplos niya sa pisngi ko. Hindi ko mapigilan na mariin na maipikit ang aking mga mata. Hanggang sa magsawa siya sa katawan ko. God, ang sakit noon. Ni sa hinagap hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Don't worry, hangat kasama mo ako, sisiguraduhin ko ang safety mo. Hindi ba't ayaw na ayaw mong nilalapitan ka ng biological father mo? Mangyayari ang gusto mo. Kahit na ang dulo ng buhok mo ay hindi niya na mahahawakan pa simula ngayong araw, seryoso niyang muling bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Okay, sige. Payag ako. Kung iyan ang gusto mong ibigay na trabaho sa akin, pumapayag ako, seryosong sagot ko. Isang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi nito bago niya hinawakan ang lailayan ng aking blouse. Good. Very good, precious. Actually, wala ka naman talagang ibang pagpipilian kundi ang pumayag, diba? Don't worry, sisiguraduhin ko naman na hindi ka madedehado sa kontrata na sisiguraduhin ko na magiging masaya ka habang nasa piling kita. Seryosong bigkas niya sabay dampi ng labi niya sa may punong tainga ko. Pikit mata akong pumayag sa nais ni Lucian. Pumayag akong ibahay niya ako sa kanyang isa sa mga penthouse niya at kagaya ng pangako niya provided naman daw lahat ng mga pangangailangan ko. Dito ako titira, mangha kong bigkas habang inililibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Aminado ako sa sarili ko na napakaganda ng buong paligid. Puro mamahalin ang mga nakikita kong mga kagamitan at hindi ko din ma-imagine na titira ako sa ganito kagandang penthouse. Yes, simula ngayong araw, dito ka natitira. Ito ang ating magiging nest at ang lugar na ito ang magiging saksi sa lahat ng mga masasayang mangyayari sa pagitan nating dalawa. Seryosong bigkas nito, at hindi ko pa nga mapigilan ang mapaiktad nang bigla na lang siyang yumapos mula sa likuran ko. Hinayaan ko na siya. Masasanay din ako. Tama, masasanay din ako sa ganitong set-up natin. Masasanay din ako sa mga ganitong gesture niya sa akin. Ang importante, huwag niya na akong iharas. Ang importante, huwag niya na akong pahirapan. Iisipin ko na lang siguro na trabaho ito. Isang trabaho na alam kong hindi maganda sa paningin ng ibang tao. Tiyak akong tataas ang kilay kapag malaman ng mga kakilala ko ang pinasok kong buhay pero ayos lang. Ang importante, nasa maganda na akong kalagayan. Hindi na ako malalapitan ng aking biological father. Wala na ding mang-aapi sa akin dahil may pera na din ako. Pera na si Lucian ang magpo-provide. Nang hilahin ako ni Lucian patungo sa may sofa nagpasyanod ako. Inalalayan niya pa nga akong makaupo sa malambot na sofa at pagkatapos noon, naupo na din siya sa tabi ko. May dinapot siyang mga papeles na nasa center table at pagkatapos ay ibinigay niya iyon sa akin. For you. Gift ko sa pagpayag mo. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling tinanggap ko ang ibinigay niya at ganoon na ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang mabasa ko ang nasabing dokumento. Isa itong papeles kung saan mababasa ang pangalan ko na nagsasabi na sa akin na daw ang penthouse na ito. Lucian. Ano ito? Mahal ito seryosong tanong ko sa kanya. Isang matamis na ngiti ang naging sagot niya sa akin bago niya hinaplos ang pisngi ko. Maliit na bagay. Walang mahal or mura sa akin basta para sa iyo, Divy Precious, nakangiti niyang sambit. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ako, seryosong tanong ko. Bakit ikaw? Maybe because una pa lang nabighani na ako sa ganda mo. Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba? Once na maging masunurin ka sa akin, magiging mabait ako sa iyo. Ibibigay ko lahat ng nais mo at sisiguraduhin kong magiging masaya ka sa piling ko. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa mukha niya. Gwapo naman talaga sana siya eh. Nasa 30 pa lang ang kanyang edad at sure ako na marami talaga siguro ang mga babaeng naghahabol sa kanya. Hindi ba siya marunong manligaw? I mean, bakit kaya siya ganito?
Bakit niya dinadaan sa dahas at pera ang lahat mapasa kanya lang ang babaeng gusto niya? Siguro kung nagkakilala lang kami sa ibang pagkakataon, payag akong ligawan niya eh. Payag din akong maging boyfriend siya. Kaya lang mas nauna ang bayaran portion. Nauna ang sex sa aming dalawa dahil sa pagiging desperado ko noon na nasayang lang. Hindi ko din naman na ipagamot si mommy gamit ang pera na ang kapalit ay ang katawan ko. Kusang sumuko na kasi si mommy eh. Pero kung sa tamang pagkakataon kaya kami nagkakilala, liligawan niya kaya ako. Paibigin niya kaya ako bago niya ako ibahay? Ang nangyayari kasi sa aming dalawa ngayon ay lumalabas na parang sugar daddy ko siya. Kaya niya din maglabas ng malaking pera ma-impress lang ang babaeng nagugustuhan niya gayong kung totoosin, pwede naman niyang hindi sana gawin iyon. Kung marunong lang naman siguro siyang manuyon ang babae, makukuha niya naman siguro ang lahat ng nais niya eh. Sa gwapo niyang ito at kung mabait lang siya baka lahat ng mga babae ay magkakandara pa mapansin niya lang. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Hindi ka ba masaya dito? Hindi ka ba masaya sa regalo ko? Muli akong bumalik sa huwesyo nang muli siyang nagsalita. Hay hindi naman sa ganoon. Na-surprised lang kasi talaga ako. Sobrang surprised ako sa regalo mong ito, Lucian, seryosong sagot sa kanya. Na-surprised ka lang? Pero hindi ka masaya, kunot noon niyang tanong. Nako, syempre kasama na din iyon. Kasama na din ang tuwa. May penthouse na ako na nakapangalan sa akin. Investment din ito. Tumataas ang value habang tumatagal, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Isang mahinang pagtawa naman ang kumawala sa lalamunan niya bago niya kinuha mula sa mga kamay ko ang dokumento. Pagkatapos noon, hinawakan niya ako sa magkabila ang pisngi bago dahan-dahan na lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Ilang saglit lang naramdaman ko na naman ang muling pagdikit ng labi namin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na ang pagbabago ng halik niya. Hindi na ganoon ka-agresibo na para bang nagmamadali. Hindi na ganoon ka sub-chief executive officer. Iba na, masuyo na kaya naman wala sa sariling nasalikop ko na din ang dalawa kong palad sa kanyang leg. Walang pag-inarte na nagpa siya akong tugunin ang halik niya hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-angat ko sa eri. Binuhat niya ako at naglakad siya patungo sa isang silid at pagkapasok namin sa loob. Dahan-dahan niya akong inihiga sa malambot na kama habang magkalapat pa rin ang aming mga labi. Nakarating kami ng kama at nauwi na naman sa isang mainit na paglalaro ang namagitan sa aming dalawa. Ride and Dick, live precious. Dapat matuto ka na ding magtrabaho sa ibabaw ng kama simula ngayon, pautos na wika niya. Pareho na kaming hubot-hubad. Tumihaya siya sa ibabaw ng kama, kaya no choice ako, kundi ang pumwesto sa ibabaw niya. Inalalayan niya akong upuan ang kanyang naghumindig na ahas. Iyong upo na sakto lang sa perlas ng silangan ko, at hindi ko mapigilan ang mapapikit ng dahan-dahan iyong pumasok sa perlas ko. Pagkatapos noon, nag-umpisa akong magtaas-baba. First time ko ito kaya nanantiya ang galaw ko. Baka kasi mahugot eh. Mabuti na lang talaga at nakaalalay ang dalawang kamay ni Lucian. Nakahawak siya sa magkabilaan kong baiwang habang inaalayaan niya akong magtaas-baba sa ibabaw niya. Masarap pala ang ganito. Nakokontrol ko ang bawat paghugot at pagbaon ng mahaba at mataba niyang ahas sa perlas ko. Ilang saglit lang, namalayan ko na lang na nag-enjoy na pala ako. Bumilis ng bumilos ang paggalaw ko sa ibabaw niya. Hanggang sa namalayan ko na lang na namula sa aking baiwang, lumipat na ang dalawa niyang palad patungo sa aking bundok. Sa bawat pag-indayog ko ay sumasabay din sa pag-alog ang dalawa kong bundok. Kitang-kita din naman na nasasayahan siya sa ginagawa ko. Titig na titig sa Lucian sa akin habang walang humpay ang pag-indayog ko. Para akong naksakay na sa kabayo. Shit, ang sarap! Ang sarap ng matigas niyang sandata. Ah! Ah! Oh! Shit, ang galing mo, precious. Ang bilis mo palang matuto eh, narinig kong sambit niya. Tinitigan ko siya at nang mapansin kong mukha naman siyang nasasarapan sa performance ko, lalo ko pang pinag-igihan. Gumiling ako sa ibabaw niya at sabay kaming napaungo sa sobrang sarap. Sa sobrang tigas ng ahas niya at sa sobrang sarap na nararamdaman ko, parang ayaw ko nang matapos pa ang sandaling ito. Hanggang sa nagpasya siyang magpalit daw kami ng pwesto. Bumangon siya at inutusan akong tumuwad na siyang kaagad ko namang ginawa. Ilang saglit lang, abala na siya sa kakaatras abante mula sa likuran ko.
Sagad at buong gigil siyang naglabas-pasok mula sa likuran ko. Walang inhibisyon sa katawan na patuloy lang ako sa pag-ungol. Ah! Oh! Lucian, sige pa! Sige pa, malakas kong sambit hanggang sa sabay naming narating ang ruro. Wala siyang sinayang nakatas. Lahat iyon ay ipinasok niya sa kaloob-looban ng aking perlas ng silangan. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa, pareho kaming may ngiti sa labi na nakatulog. Kontento at masaya sa isa't isa. Bininyagan lang naman namin ang paglalaro ang penthouse, kung saan simula ngayong araw, ito na ang magiging tahanan ko. Sana lang talaga hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon kong ito. Sa ginawa kong pagpayag na ibahay niya ako, alam ko sa sarili ko na wala na itong atrasan. Alam kong makakawala lang ako sa kanya kapag tuluyan na siyang magsawa sa akin. Sa ngayon, mukhang kailangan ko na lang munang i-enjoy ang lahat. Kung maayos naman ang magiging pakikitungo niya sa akin, gayl not naman, di ba? Dahil sa pagod, hindi ko na napigilan pa ang mahimbing na matulog. Muli akong nagising na sakto lang nakakalabas lang ng banyo ni Lucian. Mukhang nakaligo na siya dahil basang-basa na ang kanyang buhok. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Magbihis ka, aalis tayo, nakangiti niyang wika. Mabilis naman akong napabangon ng kama at muli ding napahiga nang maramdaman ko na hubot-hubad pala ako. Wala akong ni isang saplot sa aking katawan at kahit na makailang ulit niya nang nakita ang katawan ko, nakakahiya pa rin na ibuyang ko sa harapan niya ang hubad kong katawan. Hindi pa rin ako sanay at porket normal na lang sa aming dalawa ang mag-sex, hindi na ako magkaroon pa ng kahit na kaunting respeto sa sarili ko. Kiyahe! Hanggang ngayon pa ba naman nahihiya ka pa rin sa akin? Narinig kong sambit niya bago siya naglakad palabas ng kwarto. Kinuha kong pagkakataon iyon para mabilis na bumangon ng kama at halos patakbong pumasok sa loob ng banyo. Nagpasya na din akong maligo. Isang mabilisang pagligo dahil baka mainip sa paghihintay sa akin si Lucian. Lalabas daw kami at excited din naman ako kung saan niya ako dadalhin. Iyon nga lang, pagkatapos against maligo, biglang dagsa ng realisasyon sa isipan ko. Wala pa pala akong kahit na isang damit dito sa penthouse. Dinala lang ako ni Lucian para tingnan daw ang bago kong tirahan, kaya wala talaga akong bitbit na kahit na isang damit. Mabuti na lang talaga at may mga tuwalya na dito sa loob ng kabinet na matatagpuan din mismo dito sa loob ng banyo. Dali-dali akong kumuha ng isa at itinapis iyon bago lumabas. Iyon nga lang, pagkalabas ko ng banyo, sumalubong naman sa paningin ko si Lucian. Bihis na ito at mukhang ako na lang ang hinihintay niya. Aalis ba tayo? I mean, wala pa pala akong pamalit na damit. Saan tayo pupunta? Kaagad kong tanong sa kanya. Napalingon naman ito sa akin, sabay hagod ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Of course, alam ko ang tungkol sa bagay na iyan. No worries, may mga damit kang pwedeng isuot. Mamili ka lang, nakangiti niyang wika sabay turo sa kabilang bahagi ng kwarto, kung saan may nakita akong mga paper bag na maayos na nakapatong sa isang sex chair. Sex chair dahil kakaiba ang hugis nito. Hindi naman ako ipinanganak kahapon para hindi ko malaman kung anong klaseng sofa iyon at para saan. Sex chair. Shit, meron nga dito sa loob ng silid. Kakapasok lang ba nito kasama ng mga nakapatong na mga paper bags na nasa ibabaw at gilid nito? Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Bigla din akong nakaramdam ng pagkailang. Ano kaya ang tumatakbo sa isipan nitong si Lucian? Bakit may ganito sa kwarto namin?